So ito pa, sunod mga kababayan. Ano yang sunod? Mga kababayan, nagsalita na ang palasyo. Naku po, patay tayo dyan. Mga kababayan, kasi yung mga bobong DDS, pinag-aangkin nila na ang pabahay daw sa Davao ay pabahay ni Baste. Puro kasi porkit nasa Davao kay Baste daw. Bakit hindi nyo subukang tanungin, ano ba yung major project ni Baste bilang mayor? Makakalam ko wala eh. So ngayon mga kababayan, naglabas ng ebidensya ang Malacanang, mga kababayan, na ang pabahay, yung People's Bill Project, no? People's Bill Project sa Davao City ay proyekto ni PBBM. May resibo, may sertifikasyon. Yung mga DDS na umangkin, na proyekto daw ni Baste, ang proyekto ni Baste, yun yung basurang tinapon niya sa harap ng DENR. Yun yung proyekto ni Baste. Pakinggan nyo ha mga kababayan, pahiyang-pahiya na naman ang mga DDS. Bakit hindi nyo subukang i-search sa Google, ano bang major project ni Baste bilang mayor? Lalabas naman sa Google yan eh. Di ba? Ang sabi niyo, mas matalino pa kayo sa Google, mas fake news si Google, kayo yung totoo. Ba't hindi nyo subukan i-search, ano ba ang major project ni Baste Duterte? Sige nga, subukan nating i-search mga kababayan bago tayo mag-proceed dyan sa sertifikasyon na may proyekto si PBBM sa Davao na pabahay. I-search nga natin. Ano ang major project? Ito mga kababayan. Major project ni Baste Duterte sa Davao City bilang mayor. Ito, search natin ha. Ito na, mga kababayan. Basahin ko lang ha. Ang pangunahing major infrastructure at transport project na itinaguyod at tinutukan ni Mayor Baste Duterte sa Davao City ay ang Davao Public Transport Modernization Project. Sabi ni Google. Sige. Na mas kilala noon bilang High Priority Bus System. Layunin nitong palitan ang mga lumang jeepney ng mga modernong bus para mas ligtas at maayos ang biyahe. So ito na, mga kababayan. So basahin natin. Sino nga ba ang gumawa nitong kanyang moderno na infrastructure at transportation project? Pwede nating basahin. Yung mga bus na yan, nasabi ni Baste na project niya, project ni Marcos yan. Nilagay ni Marcos sa Davao kaya si Baste ang sasalo. Pero hindi talaga si Baste ang may idea niyan, kundi si Marcos. Inutang sa Asian Development Bank. Inutang ni Marcos sa Asian Development Bank ng $1 billion nilagay sa Davao. So ngayon, once na nilagay sa Davao yan, sinong magbabayad? Ang government of Davao. Di ba? Fake news because it's not in your favor. Ito na naman tayo. Sige ha, i-search natin. Yung bus na project ni Baste, utak talaga ni Marcos yan. Kung nilagay ni Marcos sa Maynila yan, project na yan ni Isko. Nilagay ni Marcos sa Davao, kaya nagiging project ni Baste. Pero si Marcos ang may utak niyan. Eto. Sino ang may utak ng modernong bus sa Davao City na inutang ng mahigit $1 billion sa Asian Development Bank? Eto, i-search natin. Ito na, mga kababayan. Ito ha, basahin natin. Ito, ipakita natin. Basahin natin, mga kababayan. Kasi nga, inaangkin ng mga DDS eh. Ito. Ang Davao Public Transport Modernization Project
na pinunduhan ng mahigit 1 billion halaga na pautang mula sa Asian Development Bank ay magkasamang binuo at pinasimula ng Department of Transportation or DOTR sa pamahalaang lungsod ng Davao na sinimula noong panahong administrasyon ni Duterte. Ngayon mga kababayan, so natapos na ang panahon ni Duterte, si Bongbong ang sumalo kasi hindi natupad na noong panahon ni Duterte. Pamahalaang lungsod, nagpasimula ng lokal na plano ng transportasyon at rota nang sila ay nasa lokal na pamumuno. Ngayon, Department of Transportation or DOTR, ang pangunahing ahensya ng pambansang pamahalaan na nagbalangkas ng nagmay-ari at nagpatupad ng pangkalahatang sistema ng proyekto. Narinig nyo? Pangunahing ahensya ng pambansang pamahalaan na nagbalangkas, nagmay-ari at nagpatupad ng pangkalahatang sistema ng proyekto. So, ibig sabihin, hindi kay baste. Hindi kay baste. Galing sa Department of Transportation or DOTR, ang pangunahing ahensya ng pambansang pamahalaan na nagbalangkas at nagmay-ari at nagpatupad ng pangkalahatang sistema ng proyekto. Asian Development Bank ang nag-aproba ng magpahiram ng 1 billion sa mababang carbon o modernong e-bus fleet. Gusto mo bang malaman ang mga sumusunod tungkol sa proyektong ito? Ang eksaktong mga rota, lokasyon at terminal, timeline. Asian Development Bank. Ayan, basahin natin. Ito na, mga kababayan. Kasi inangkin ito ng mga DDS. Ito na. Ito na, mga kababayan. Asian Development Bank approves landmark 1 billion loan to support low-carbon public transportation. So ngayon, mga kababayan, sino nga ba ang nangutang nito sa Asian Development Bank? Ito na. Manila, Philippines, June 29, 2023. The Asian Development Bank today approved 1 billion loan to help establish a citywide public transport project in Davao City. The first project in the country to deploy electric bus fleets and skills in the support of the Philippine efforts to reduce greenhouse gases and promote climate action. Ito na mga kababayan, the Davao Public Transport Modernization o largest road-based public transport project in the Philippines is expected to serve as a pilot on overhauling the country public road transport system. It will support the procurement of a modern fleet comprised of about 1,100 electric Euro 5 standard diesel fuel buses with operational managed by the private sector under the performance-based contracts. The new fleet is expected to reduce 60% of annual greenhouse gas. The project is set to transform the equal of Davao City public transport and support the city's rapid economic growth. So, dito tayo diretso sa baba. When women, young, public transport, project will serve 800,000 passengers per day. Based on extensive consultation with the government and community stakeholders, the project will include a social development program and mitigate any adverse impact and risk related to the restructuring of Davao City transport sector. So ito na, Asian Infrastructure Fund is confinancing a project with $10 million loan under the ASEAN Catalytic Green Finance Facility. Ayan, Green Climate Fund providing $50 million loan. Ayan na. Ito na mga kababayan. So lalabas na dito ngayon, innovation. Kaninong gawa ito, mga kababayan? Siyempre, ilalabas natin ngayon. Ito na mga kababayan. PBBM sa pagbukas ng modernong bus sa Davao City. Together, ito mga kababayan, electric bus. Lalabas na dito ngayon sa news. Mga kababayan. So ilalabas natin Davao Public Transport. Ito na. Pakinggan natin. His Excellency Ferdinand
R. Marcos Jr. Ayan na, ha? Maraming salamat sa ating pangalawang Pangulo at kalihim ng Department of Education, Sara Duterte, for your kind introduction. Oh, please take your seat. The lead agency in this very forward-looking and progressive project, our Transportation Secretary, Secretary G.B. Bautista. Ito mga kababayan, anong nakalagay? Davao Public Transport Modernization Project. Nakita nyo? Sino? Kaninong administrasyon? Kaninong administrasyon? Kay Marcos. Kaninong administrasyon? Mga kababayan. Kaninong administrasyon at sino ang nag-opening? Marcos led ceremonial signing of contracts for Davao Public Transport Modernization Project. Ayan basahin niyo po. Mga kababayan. Baliktad natin sa likod. Ayan. Marcos led ceremonial signing of contract for Davao Public Transport Modernization Project. ENC. Diba? Kita mo, mga kababayan? Anong sabi? Nang angkin na naman ba si Marcos? Makita mo nga dito, nandito si Baste, nandito si Sara. Habang mga kababayan, sa totoo lang, mahirap talaga kapag mga ganyang pangyayari ang gagawin tapos hindi ka mag-research. Kasi kung hindi ka mag-research, mga kababayan, ay magmumukha talagang tanga. Puro kasi claim di ba? Ito, basahin natin ulit bukod dyan sa pabahay. Ito. Ang Davao Public Transport Modernization Project, ang tinatawag na Davao Bus, ay ang malaking proyekto ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang baguhin at gawing moderno ang sistema ng pampublikong sasakyan sa Davao City. Direktang binanggit ng Pangulo ang Davao City ang kanyang State of the Nation Address. Ano na, mga DDS? Kay Basti pa rin ba? Ito pa yung pabahay, mga kababayan, bukod dyan sa bus, na inangkin ng mga DDS, pati tulay nga, inangkin nila Ayaw nga ni Digong pirmahan kasi walang kickback Yung tulay, yung sa Bukana, ayaw ni Digong pirmahan. Bakit? Kasi walang kickback. So ngayon, mga kababayan, ito pa, pabahay ni Marcos sa Davao, inangkin nila kay Basti daw. Pakinggan nga natin. Sige nga. Pamumuhay na may dignidad. May seguridad. Pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville housing project sa Davao City. Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan. At ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. At ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City.
Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto. Noong 2024 naman ay inilabas ang certificate of registration ito habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Bill. Ayan na. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Bill sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 para sa People's Ville 123 Condominium Project. Na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. So kita nyo kita nyo ang mga sertifikasyon. Ayan, mang-aangkin na naman kayo. Ultimo yung bus, yung pabahay, yung tulay. Ayaw nga ni Digong pirmahan kasi walang kickback. Kaya pinirmahan ni Marcos. Kasi free naman ng China yun eh. Yung tulay, yung bukana, free yun. Kaya pinirmahan ni BBM na matagal nang iprinopose ng China, ayaw ni Digong. Bakit? Kasi sa DPWH may kickback. Kung sa China galing, wala siyang mapala. Kita nyo na. Alam nyo na. Mga kababayan, klaro po ba? So yun po yun, mga kababayan. No? Yung ating topic sa mga oras na ito.